Ngayong umaga, samahan niyo po kaming alamin ang kwento ng isang asong itinakwil noon pero ngayon may pangalan, may pamilya at higit sa lahat, may bagong buhay. Live po via Zoom mula sa United States, makasama po natin ang mag-asawang nagligtas at nagmahal kay ganda. Let's all welcome Jeremy and Marian Jones. Good morning! Mula sa amin dito sa Kada Umaga. Ay, at saka si Ganda! Hello, Ganda! Good morning po sa Kada Umaga. Hello po sa Pilipinas. Good morning. Good morning po! Saan po kayo sa United States exactly? Sa Missouri po kami. Taga Missouri. Kaya anong oras na po dyan? It's 9 p.m. po. Ayun. 9:25 p.m. Oo. At pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung ano po yung unang encounter ninyo kay Ganda? Sa Pilipinas po kasi, nagre-regular stray feeding po ako sa mga aso sa area namin. And Ganda is one of them. Nung una ko po siya nakita, very skinny, payat po siya. Marami siyang galis. And then, makikita mo po talaga siya na walang nag-aalaga sa kanya. And then, mga after a month po na pag-stray feed ko sa kanya, nagkaroon po siya ng pasok. Kaya po parang medyo naawa po kami na kailangan namin siyang i-rescue nung time na yon. Oho. Meron po siyang may paso? May nagbuhos po ng mainit na tubig sa kanya. Oh my God. Mga after a month ko po siyang ni-stray feed. So, nag-decide na po kami na kunin kasi nagkaroon po ng animal control sa area. For sure po kasi walang mag-claim sa kanya kasi stray nga po siya. So, yun po yung naging dahilan kaya napunta siya sa akin. At kinit namin siya. Napakabait po niyan. Ilang taon po ba siya nung kinuha niyo po siya or gaano ba siya kaliit? Siguro po mga 1 year na po siyang palaboy-laboy doon sa area namin, sa village namin sa Binian, sa Pilipinas. And then po, by this time, mga 3 years na po siya sa akin. So, bali, 4 years old na po si Ganda right now. Wow! Bakit sa lahat po ng finifeed ninyo, Miss Marian, na strays, si Ganda po yung pinakatumatak sa inyo at umantig sa puso nyo? Si Ganda po kasi, once na mapet, ayaw po kasi niya sa mga tao. Tapos ako lang po yung nakakalapit sa kanya, nakakapagpakain, and then nakakapagpaamo. And then doon ko po nakita na parang may potential siya talaga na maging maganda, kaya Ganda po yung binigay kong pangalan. Actually, yung mga pangalan po ng mga aso sa area namin, ang mga pangalan is Pogi, Ganda, Beauty. Si Beauty po, isa sa asong nirescue ko din. So, nasa akin din po si Ganda sa Pilipinas. Si Beauty. Yun po yung mga pangalan nila. Kasi makikita mo yung potential nila na gaganda sila. Ang cute! Wow! Hindi po ba mahirap mag-uwi or magpa-travel ng hayop to go to a different country? Ano po yung mga proseso at saka mga challenges? Napakahirap po. Actually, inabot po kami ng 6 months preparation para lang madala sila. Dalawa po sila. Si Panda po nandito sa baba. Una ko po siyang dog. Aspin din siya. Marami pong requirements na ni-require sa amin. Pero worth it po silang dalhin. Kaya hindi ko na po siya inisip. Basta tinapos lang namin lahat ng requirements para madala sila dito. Such as what po, yung mga requirements? Para may idea po yung mga Kailangan po ng kailangan 6 months yung dog, kumpleto po yung vaccine, mayroon pong permit from BAI, humihingi po sila ng mga dog sample para yung sa rabies test, na pinapadala po namin sa UK. It costs about like 10,000 po yata or 15,000 that time, hindi ko na po maalala. Pesos po yan? Pesos po yun. Parang matotal po, 100,000 something per dog po siya. Pero ngayon po, mas mahirap po siya kasi meron pa pong 1 day na parang kino-contain nila yung aso dun sa area na pagdadalhan. And then it costs like $1,000 minimum po per dog. So that's like 60,000. So additional pa po yun. Oo, nagdagdag pa sila ng extra Fees. extra step. Fees po. Yes po. But Kaya po, medyo proud din po ako sa mga kapwa nating Filipino na nagdadala pa rin ng mga aso dito sa US dahil mahal na mahal nila yung mga pet nila. Marian, pareho mo dinala Yes, si Panda at si Ganda sabay or one at a time?
Yes, sabay po sila. Actually, ano po ako, na-approve po yung visa ko last year lang, August 2024, and then sama ko po silang dalawa. Sa cargo po sila. So, hindi sila pwede sa aeroplano. What was the journey like? Nasa Missouri pa naman kayo. I'm not very familiar kung ano po yung what it's like to travel sa Missouri. Pero can you tell us about it, Miss Marian, Sir Jeremy? Yung travel po, it took us like 24 hours. Ayun na and then, nga. since po, yes, napakahirap po sa mga dogs. 24 hours silang fasting and all. And then sa Chicago po kasi, isa sa mga parang point of entries, 6 lang po yung airports na pwedeng pagdalahan ng aso. So from Chicago po to Missouri, nag-travel pa po kami ng 6 hours by land. So medyo stress po sila, pero makikita nyo naman po na very happy sila nung nandito na sila kasi meron po silang malaking para pong yard na pwedeng pagtakbuhan. Unlike po kasi sa Pilipinas, apartment dogs po sila. So very contained lang sila sa small space. Dito po, malaki po yung space nila. May I ask cute. Sir Jeremy if he thinks the whole process was worth it? What do they like to do together? Oh, actually, they don't really like to do anything together. They each want to be a single dog. But what is your bonding activity with each of them? With Ganda and with Panda? Well, Ganda likes belly rubs, so she'll lay down and show you her belly and let you rub her belly. And Panda really loves playing with his tennis balls. Oh. And there in Missouri, it must snow there, right? Have they Yeah. experienced snow yet? And do they like it? These are Pinoy dogs after all. Yes, correct. Yes, so feeling naman namin nag-adapt naman sila sa temperature. Actually, when we arrived here, it was the snow was starting already. Oh. So para pong natatakot ako na kung anong mafe-feel nila kasi ang sobrang lamig po, nagne-negative yung temperature dito. Pero nakita naman po namin, nag-provide naman kami ng mga coats sa kanila. Wow. Then may heater naman po sa loob ng bahay. So nag-adjust naman po Oh, sila. yeah, that's his coat. That's them in their coats. So cute. It was very cold po nung nag-arrive kami dito sa Missouri. And from being in the streets and eating scrap and eating garbage, what kind of stuff, what different kinds of food are they able to eat now that they're there with you? Well, Ganda has a very fancy canned food that she gets to eat, special for her sensitive tummy. And then Panda's also got a fancy kibble that he likes. Wow. Living the life, guys. Yes, American dream. The two go. Pero Very Miss love po siya dito. Lahat po ng mga tao sa paligid niya, very love po si Ganda. Aww. And how do they return all this love back, these two dogs? Oh, it's very unconditional po. Parang yung makikita niyo po kasi sa mga rescue dog, very appreciative po sila pag nare-rescue sila. So, pinapakita talaga nila, excited sila pag nakikita kami, kahit 5 minutes lang nawawala. Hinahanap po kami. Pag hindi nila kami makita, kunwari nasa ibang room kami, kasama po namin silang matulog sa kama. And then po, yan, ganyan po. Pag kunwari tinigil niyo po siya mag-pet, hihingin po niya ulit yung kamay mo Oo para i-pet po siya nga, ulit. nangangalabit na nga siya eh. Kasi Yes po. tumitigil si Sir Jeremy, nagagalit. Why are you Territorial. stopping? Sabi niya. Very clingy. Yes po. Oo. Very clingy po. Pero Miss Marian, dyan naman po I'm sure sa Missouri, meron ding mga pet shelters dyan na pwede ka rin naman mag-adopt, na hindi aabot ang gastos mo ng 100,000 pesos. But you decided to rescue Aspens from the streets of Binyan, Laguna instead. Bakit po? Like I always said po, I consider my dogs, my rescue dogs as my children. Wala po kasi kaming anak right now. So parang, hindi mo naman po parang iiwanan yung anak mo sa Pilipinas para kumuha ka ng ibang anak dito sa US. So same feeling po,
kahit po kung kaya ko nga pong dalhin lahat ng rescue dog ko dito sa US, dadalhin ko po. Pero dalawa lang po kasi yung minimum at that time na pwedeng dalhin. So, parang worth it naman po sila kasi sila po yung anak ko. Parang hindi po kaya ng puso ko na iwanan sila sa Pilipinas. Oh, sana po eh. Especially Ganda po, she is very needy. Tsaka meron po siyang special attention na kailangang ibigay sa kanya. Marian, may tanong lang ako, Mama P. Bakit sa tingin niyo mahalaga ang pag-rescue at pag-aalaga ng mga stray dogs at stray animals in general? Kasi may mga pusa din naman na kinukuha ng mga tao. Yes po, very important po. Kasi makikita niyo po na kung yung gaano po karami ang napapabayaan na aso sa Pilipinas. And then po, kung wala po kasing mga mag-aalaga sa kanila, kagaya na Ganda, makikita niyo po na sobrang kawawa. And it's very important kasi once na maibigay mo yung kailangan nila, isusuklian naman po nila ng pagmamahal. I believe that too. At ano po ang masasabi niyo sa mga taong hindi masyadong pinapansin ng mga aspin? Yes po. Kung hindi lang po nila alam, lagi po sinasabi, hindi naman po sa aspin lang, it's the rescuing dogs is very important po. Ang masasabi ko lang po is, once na ma-experience nyo kung paano po mahalin ng isang rescue, I started with 1 and then I ended up with 7. So, yun lang po yung masasabi ko. Baka hindi nyo na tigilan. Kasi very loving po sila. And ayan po si Ganda, oh. Super, so loving. So, Miss Marian, Yes Sir po. Jeremy, maybe you wanna leave some words for Arcadas to, and enjoin them to also adopt and rescue if they're able to welcome a dog or a cat into their homes. Yeah, having a little very furry family member to greet you every day when you come home is just one of the best feelings. That little tail going crazy and the little paws coming up asking for attention. It's the best. Yes, we encourage po na unahin po natin yung mga mag-rescue ng mga aspin, mga asong wala pong pamilya. They need us. Kung wala po tayo, kawawa po sila. Amazing. God bless you both. And that goes Thank you for po. Ganda and Panda as well. And thank you so much for having a heart to love and welcome these stray animals and welcoming them into your home. We hope that Thank you po. Thank a you lot po sa more people will opportunity. follow your Hello po example. sa Pilipinas. Bye, Ganda. Bye Thank you po. very much, Jeremy and Marian. Thank you for what you do. Thank you po. Bye. Good night. Good night po. Ayan, gabi na nga sa kanila eh. Kaya Diba mga nakakatuwa? They didn't spare any amount. They didn't spare any effort to be with the pets that they love, that na they nakita nila yeah. dito, 'di ba? At i-rescue at dalhin sa US. Kaya, mga God bless kada- people like that Yes, talaga. maging sana inspirasyon ito para sa inyong lahat, 'di ba? Lalo yung may mga couples diyan na hindi pwede magka-baby, 'di ba? Yun, think about that. Adopt a stray animal, why not? Mula sa lasangan ng Binyan hanggang sa malamig na hangin ng Amerika, 'di ba? Dumating si Ganda. Yo, pwede naman tayong lahat diyan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.